Ang katutubong punong ito namumunga raw ng maliliit na kasoy? Ano kaya ito? Hindi lang flowering plants ang nagbibigay kulay sa ating paligid ngayong blooming season. Panahon din kasi ngayon na pamumulaklak na ibang mga Halina't kilalanin natin ang ilan sa mga flowering trees dito sa Pilipinas at alamin kung bakit nga ba mahalaga ang mga puno sa ating buhay. I'm Yu Marianga and here's what you need to know. Maraming klase ng puno ang namumulaklak, kaya madalas silang itinatanim bilang palamuti. Dito sa Tomas Morato, karaniwang makikita yung mga punong katulad nito. Kung maglilibot ka sa Metro Manila, makikita mo yung mga punong katulad nito na namumulaklak ng pulang kulay. Mistulang apoy ang mga bulaklak nito, kaya tinawag itong fire tree. Parehong magandang pagmasdan ang mga punong ito. But looks can be deceiving. Hindi sila likas na tumutubo sa ating bansa o mga non-native tree. Pero kung ganda lang ang labanan, hindi rin pahuhuli ang ating native trees o mga punong likas na tumutubo sa ating bansa. Isa na rito ang malabulak o red silk cotton tree. Red at orange ang mga bulaklak nito, kaya naman nangingibabaw ang matingkad nitong kulay sa luntiang gubat. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag na malabulak yung puno na nasa likod ko. At kung mapapansin nyo po, para talaga siyang bulak, no? Nasa loob nito, itong bulak na to, yung nag-iisang buto. Ito yung dahilan kung bakit siya nakakarating sa malalayong lugar. Tingnan nyo po. Narito pa ang ilan sa namumulaklak na mga katutubong kahoy na natatangi rin ang ganda. Ito ang puno ng lamog. Malahibla ang bulaklak nito. Ito naman ang puno ng patalsik pula. Salinggogon, bagawak morado, at marami pang iba. Sa native trees tulad ng malabulak, nakadepende ang ating mga katutubong ibon. Sa lugar na katulad nito na marami pang mga native trees, mataas din ang biodiversity. Dahil kung saan maraming native trees, marami ding native na ibon, mga insekto, and native wildlife. Dahil doon sila kumakain, doon din sila namumugad. Ang punong ito naman na tila maliliit na kasoy ang bunga ay tinatawag na ligas. Isa rin itong native tree. Bale, ito pala ay isang puno na kamag-anak ng kasoy. Kaya kung makikita ninyo, meron siyang halintulad ng kasoy. Pero bukod sa nakakain siya ng ibon, nakakain din siya ng tao. Tikman natin. Kung ikukumpara ko yung lasa niya, matamis siya na parang kamatis, pero walang asim. Itong puno na ito, bagamat nakakain siya at may potensyal na pagkain para sa mga ibon, ang kanyang dahon at dagdag ay may taglay na kati. So kailangan po natin siyang iwasan o ingatan. Bukod sa taglay na ganda ng ating native trees, malaking ginhawa ang naibibigay nito sa atin, lalo na kapag matindi ang nararamdaman nating init. Sa Maynila, matatagpuan ng Arroceros Forest Park na tinaguriang last lang ng lungsod. Noong Abril, naitala na mas malamig ang temperatura sa loob ng parke kumpara sa labas nito. 3,000 puno at 8,000 ornamental plants ang makikita rito. Hindi lang lilim at malinis na hangin ang ibinibigay ng mga puno. Naglalabas din ng moisture ang mga dahon nito na nakatutulong na mapalamig ang paligid. Itinuturing nga silang natural air conditioners. Ang cooling effect ng isang mature na puno ay katumbas daw ng 10 room size na aircon. Ang ating native trees hindi lang sa init epektibo, kundi maging sa panahon ng tag-ulan. Ito'y dahil typhoon resilient ang ating mga katutubong puno. Sure, may napansin lang ako dito, no? Parang kakaiba yung structure nitong puno to. Itong native tree natin na malabulak. Yeah, itong nakikita mo to na malapad na ugat. This is actually buttress root, or they call it buttress trunk.
Na-develop to ng mga native na puno natin dahil nga bagyuhin tayo. So in short, alam nila na taon-taon babagyuhin ang Pilipinas, kaya nag-develop sila ng ganitong mga angkor para kahit sa malalakas na bagyo hindi sila tumumba. Samantala, hindi inirerekomenda na magtanim ng non-native trees sa mga bundok. Maaari kasi itong magdulot ng soil erosion at landslide. Madalas, nagiging invasive din ng ibang non-native trees, gaya ng puno ng mahogany na kadalasang itinatanim sa mga tree planting programs. Isa sa property talaga ng mahogany is very aggressive. That's why naging invasive siya. Not just in the Philippines, pero sa buong mundo kung saan siya tinanim. Meron itong allelopathic property na maituturing na isang banta sa kalikasan. Nagkikreate siya ng lason sa soil kung saan siya nakatanim, kaya nai-inhibit yung growth ng mga ibang halaman. Although may allelopathic effect din naman yung ibang native trees natin, like for example yung Nara. Pero since yung Nara is native and may relasyon siya sa mga halaman at ibang mga puno for the longest time, nakapag-adapt na yung maraming halaman doon sa allelopathic property ng Nara. Hindi may kakailang halaga ng mga puno sa ating buhay. Kaya naman, magtanim tayo na magtanim. Pero hindi lang basta puno piliin natin yung mga katutubong puno.